Hello mga ka-solar, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-set ng LVD or yung low voltage disconnect at saka yung pag-connect dito sa relay na solid state module. So bago nyan, introduce ko muna sa inyo yung aking solar setup. Yung gamit ko pala dyan is Pronos Hybrid Inverter na 3.2 kilowatt. At saka ito yung kanyang specs. Yan. Yan. Nakita nyo dyan. Nominal operating voltage niya sa solar charge mode, 240 volt DC. Max solar voltage or VOC is 450 VDC. Yung PPT voltage range is 55 to 450 volts DC. So yan. Sa mga gustong humingi ng parameters, comment lang kayo dyan kung gusto nyong gawan ko to ng tutorial kung paano mag-set ng parameters ng Pronos Hybrid Inverter. So, yun na, balik na tayo. Hindi ko na ikakat yung video para tuloy-tuloy tayo. Yan na, dito na tayo sa ating LVD. So, makikita nyo dyan, introduce ko muna sa inyo yung function nya o kung ano yung nakalagay sa ating LVD. So, una dito is yung ating input, which is yung may nakalagay dyan na Vin. Kapag Vin, it means input siya. Yan, galing battery. Then, at ito naman yung Vout. Ito naman yung papunta sa ating relay module. At saka may makita kayo dyan na dalawang button. Yan. Yan. Ito. Dito tayo magsaset mamaya. So, yan na. Ginamit ko pala dito is yung ang setup na to is naka 24 volts pero kinuha ko lang yung nasa 12 volts na battery kasi yung nandito sa amin is 12 volts lang siyang LVD at saka hanggang kaya niya lang i-carry is nasa di makita, nasa 14 ito na 14 volts DC lang yung kaya ng relay natin. Kaya kinuha ko lang sa isang battery. Diyan. Yung battery pala na to is Solar Homes na gel type. So, yan na. Dito na tayo sa pag-set. So, kapag nakabili tayo ng LVD, una yung mapapansin is yan. Pinaka main screen niya. Yan na pinaka main screen niya, yung unang bubungad sa inyo. Yan na yung voltahe ng ating battery. At saka dito sa button, dito yung ating disconnect na tinatawag sa right. Ito yung disconnect at ito naman yung reconnect na tinatawag natin. So, una muna i-set tayo ng disconnect natin. Since na-set ko na to, ituturo ko na lang sa inyo kung paano. Dito sa LVD ito, may dalawang type ng LVD. Yung ito yung nasa sa akin is one touch lang siya, ay two touch lang siya bago mag-blink. Yung iba naman is ilolong press mo muna ng 3 seconds. Yan na. So, yun na tayo. Doon tayo sa disconnect. So, isang push muna dito sa right button. Isang push at dalawa. Hanggang mag-blink siya. Makikita nyo nagbi-blink na siya. Kapag nag-blink na siya, ready for edit na yan pag setup. Kapag nagbalik na yan, balik ka na lang ulit doon sa disconnect. So, isang pindot tsaka dalawa hanggang mag-blink. Then, yung nasa left side is pa down siya. At saka yung nasa right is pataas siyang value. So, yun, nakaset na to. Pwede nyo rin i-set na ganito. I-select ko siya ng 11.1. So, okay na siya. Kapag halimbawa na-set nyo na, hayaan nyo lang mga 3 seconds. Kapag bumalik na siya, automatic na na-save na yung ating sinet na range para sa ating disconnect or yung sa low voltage. Din dito naman sa reconnect, yan, isang pindot din, tsaka dalawa hanggat mag-blink. Tapos na-set ko dito is bakit nga ba 0.9? Naka 0.9 lang ako. 'Di ba? Ang naset ko doon is
sa disconnect is 11.1. So add lang natin to yung 0.9, di magiging 12 volts siya. Kaya halimbawa nagbaba yung voltahe ng aking battery. Halimbawa nagano siya 11.8 something, di magde-disconnect na to yung LBD natin. So kapag sinerge naman natin, umabot na siya ng 12 volts, nakuha niya na yung range na to na 0.9, doon na siya magre-reconnect. So iset nyo lang, halimbawa 11.1 to, ang iseset nyo dito is 0.9. I-add nyo lang yung 0.1 dito sa disconnect natin at sa reconnect na 9. Kaya magiging siyang 12 volts na to. Yan na. Then same naman na process dito, isang pindot tsaka dalawa hanggat mag-blink, then up and down lang. Yan lang. Then hayaan nyo lang mga 3 seconds. Kapag bumalik na yung main screen natin, okay na siya, na-save na siya. Then dito naman sa pagpalit ng ating voltahe, dapat accurate din to sa battery natin. So ang gawin nyo lang sa right side, 3 seconds na press hanggat mag-blink siya. Tapos dito, kuha kayo ng multimeter, i-test nyo yung inyong voltahe ng battery nyo. So dito is 13.2 or 0.8 na ay 0.3 na siya kapag naka-range lang kasi 0.2. So iset natin dito. Long press tayo. Tapos 0.2. Yan na. Wait lang natin. After 3 seconds, okay na siya. Set na siya. Yan na. So pag set pala nito, dapat battery lang muna. Walang walang solar na naka-input. Kumbaga yung para makuha lang natin yung voltage ng battery. So ayan na, yung voltage ng battery is 12.8. So ayusin natin to kasi 12.8 pala. Tapos up. Yan na, 12.8. Then hayaan lang natin. Then okay na siya. Magta 12.7. Same din dito sa multimeter natin. So add na natin open na natin yung solar. Makikita nyo siya dyan. Then para naman baka may ma-encounter kayong issue na kahit na-set nyo na is matagal mag-on itong LED na to. Ang gawin nyo, tingnan nyo yung seconds or yung minute, yung timer niya bago mag-on si relay. So dito kayo sa left side, long press lang na 3 seconds. Yan na yung timer na tinatawag natin para sa LBD. Pwede niyo siyang Pwede niyo siyang i-set halimbawa 1 minute, 2 minute bago mag-open si relay. Sa akin wala lang, 0-0 lang sa akin para automatic na magbigay to kagad mag-open kagad si relay. So yun lang naman, madali lang naman mag-set ng ating LBD. At sa muli, yung mga gustong humingi ng parameters dito sa Pronus Hybrid Inverter, huwag kalimutan mag-comment and huwag din po kalimutan mag-like and share para sa ating munting page. Sana po nakatulong sa inyo to. Once again, mga ka-DIY, maraming salamat.